Mamaya ko pa yun i-accept. Parang binandita. Gulat na lang eh. Kaya nga. Parang naman nawala ko yung business ko. Wait lang. Good morning po, teacher. Kala ko late. Good afternoon, Krista. Sige, hintayin natin yung makasama mo.
Yan yung gusto niya. Sir? 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 Bakit, Tristan? Maghihintay lang. Magkuha kami sa school. Sa practice po, sir. Magkuha kami. Magsasayaw. Ay, mag-memorize. Yes po. Mahina pa ako na mag-memorize.
I can't breathe. Okay, good afternoon, grade 3. So, nung kahapon napag-aralan natin yung mga makasaysayang pook or yung mga mahalagang pangyayari sa mga pook na matatagpuan dito sa ating komunidad. So, sige nga, magbalik-aral na tayo. Ano ang nangyari sa Camp John Hill? Ano yung mahalagang nangyari sa Camp John Hill na ating pinapangalagaan ngayon? Ano yung nangyari ba sa Camp John Hill? Yes, Curry. Ano yung nangyari doon sa Camp John Hill? Sino yung sumuko na general? Hello, Curry? Naririnig po ba, Curry? General Yamashita Tomoyuki. Okay, dito, sa Camp John Hay, sumuko ang general ng hukbong Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig, si General Tomoyuki Yamashita. Okay, sa Session Road naman, anong mahalagang nangyari sa Session Road? Ano yung mahalagang nangyari sa Session Road? Ethan. Ano po yung question? Ha? Ano po yung Okay, question? Session Road. Ang Session Road ay, ano yun? First, Okay, so okay, sige, Ethan. Unang, road po. Road po ba? okay, unang, lansangan o kaya kalsada na maraming kalsada. okay, pangunahing kalsada na makikita dito sa lungsod ng Baguio at ito yung papunta sa Powell session noong panahon ng mga Amerikano. Doon naman sa Baguio Convention Center, ano yung nangyari sa Baguio Convention Center? Amy. Ng World Chess Okay, dito na ganap ang World Chess Championship. Championship. Okay, noong 1978. Sa Malcolm Square naman, ano yung mahalagang nangyari sa Malcolm Square, Jared? Dito ba si Jared? Wala po. Ay, wala. Wala si Jared. Si Luis. Ano yung mahalagang pangyayari sa Malcolm Square? Saan po? Sa Malcolm Square.
Di ko po alam. Hindi mo alam. Sige. Tulungan ka ni Kwan. Ni Luke. Nakalimutan ko po. Nakalimutan mo. Hala. Si Rizel. Po. Sa Malcolm Square. Ano ang mahalagang pangyayari sa Malcolm Square? Sige, Rizel. Ano yung nangyari sa Malcolm Square? Yes. Ipinangalan kay Justice George Malcolm na nagsulat ng batas para sa pagiging chartered city ng Baguio. Okay, salamat, Rizel. So, noong 1908, ang lugar sa tabi ng lumang Stone Market ay inayos ng mga Amerikanong kolonyal na administrador upang magsilbing plaza para sa mga negosyante. At ipinangalan ito bilang Malcolm Square bilang pagkilala kay, nasabi niya, kay George A. Malcolm, isang Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines na siyang nag-draft, isa sa mga nag-draft ng City Charter ng Baguio noong 1909. So yan po yung mahalagang kasaysayan sa Malcolm Square. So yun yung mga 5 mahalagang kasaysayan o lugar na makasaysayan dito sa ating lungsod. So ngayon dumako naman tayo sa still mahalagang lugar at pangyayari na bahagi na ng kasaysayan na kinabibilangan ng komunidad. So ngayong araw na to ay tayo ay makakapagtala ng mga mahalagang impormasyon ukol sa mga lugar, pangyayari at iba pa na may ginagampanang bahagi sa pagtubog ng kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. So yan po ang ating layunin ngayong araw. Pero bago tayo tumako dyan, magbalik-aral nga muna tayo. So babasahin ko ang pahayag tungkol sa kasaysayan ng komunidad. Kung tama, sabihin na lang kung tama o kaya tama kapag correct yung pangungusap or binabanggit ng inyong binasa at mali kapag hindi. Nagkakaintindihan po ba? So tama or mali lang po ang isasagot sa akin. So number 1, pakibasa nga po Dan Kyle. Ang mga makasaysay ay ang lugar ay walang epekto sa kasalukuyang henerasyon. Okay, salamat Dan Kyle. So ang mga makasaysayang lugar ay walang epekto sa kasalukuyang henerasyon. Ano po kaya yan? Tama or mali? Anong inyong sagot? Tama or mali? Tama. Mali. Tama. Mali. Okay, ang tamang sagot dyan ay mali. Dahil yung mga makasaysayang lugar ay napakalaki ng kanilang naging epekto sa kasalukuyan nating henerasyon. Next, number 2, pakibasa nga po, Jared. Mahalagang alagaan at ipreserba ang mga makasaysayang lugar upang mapanatili ang kasaysayan ng komunidad. Okay, so tama or mali? Tama. 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 Okay, so ang tamang sagot dyan ay
Tama. Okay, bakit tama? Bakit tama? Bakit tama? Yun lang. Saan ka? Lugar, kasaysayan ng komunidad. Oo, bakit tama? Komunidad. Ayun. Dapat pangalagaan natin ito Kasi dahil ito din importante ma-preserve. kasi importante ma-preserba ang mga ito dahil ito ay ah, naging identidad natin o identity ng mga katutubong mga igurot, yung mga makasaysayang lugar, kung ano nga ba yung ito yung nagpapaalala kung ano nga ba yung mga naganap dito sa ating pamayanan para sa susunod na henerasyon, alam din nila kung ano yung nangyari dito sa ating komunidad or dito sa ating lugar. Next, number 3, pakibasa nga po rehearsal, ang kasaysayan. Go. Ang kasaysayan ng isang lugar ay hindi na mahalaga sa pag-unlad nito na yon. Okay, sa palagay nyo kaya, ang Mali. kasaysayan, tama or mali? Mali! 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 Okay, ano yung Mali. salitang nagpamali sa pangungusap? Ano yung salitang nagpamali? Hindi. Okay, yung hindi na mahalaga. Yan ay isang maling kataga dahil umunlad ang ating komunidad o lungsod ngayon dahil sa kanyang sa kanyang kasaysayan or yung mga nangyari sa ating lungsod. Okay, next number. Teacher? Okay, pakibasa nga po Elisha Kate, number 4. Ang ating kasalukuyang kasaysayan ay bunga ng mga pangyayaring naganap noon sa ating komunidad. Okay, so ang ating kasalukuyang kasaysayan ay bunga ng mga pangyayaring naganap noon sa ating komunidad. Tama or mali? Tama! Okay, ang tamang sagot dyan ay, of course, tama. So yung nagaganap natin, ang nagaganap na kasaysayan natin ngayon ay dahil na din or dulot na din yung sa mga kanyang past history, yung mga dating naganap. So, okay? Dahil dito ay, of course, dahil sa old na kasaysayan ng ating lungsod, of course, natututo tayo na preserve ang ating kultura at tradisyon at pagkakakilanlan. Kaya hanggang ngayon ay meron pa rin ang Baguio City, napanatili pa rin ang kanilang kultura, tradisyon at mga paniniwala, pati na rin sa kung paano sila sa kanilang mga kasuotan. Okay, number 5. Pakibasa nga po, Sam. Ang pag-aaral ng kasaysayan ng ating komunidad ay tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating pagkakakilanlan. Okay, so ang pag-aaral ng kasaysayan ng ating komunidad ay tumutulong sa atin upang maunawaan ating pagkakakilanlan at kultura. Tama or mali? Tama. Okay, ang tamang sagot dyan ay tama. Okay, so yun po ang ating pagbabalik-aral. So ito nga po, basahin nga po natin ang isang sanaysay patungkol sa Camp John Hay.
Ang title ng ating sanay-say na babasahin ay Camp John Hay, Saksi sa Kasaysayan ng Baguio. Basahin nga po, Tristan. Pakinggan at intindihin. Go, Tristan. Camp John Hay. Camp John Hay, saksi sa kasaysayan ng Baguio na sa puso ng lungsod ng Baguio, matatagpuan ang Camp John Hay, isang lugar na hindi lamang tanyang sa mga turista kundi isa ring mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Okay, next. Raven, pakibasa. Itinata. Sige, basahin na rin. Pasigahan ng mga sundalong Amerikano nagtagpuan ito ng mahalagang kaganapan kabilang ng pagsuko ni General Tomoyuki Yamashita noong maang pandaigdig. Okay, salamat, Raven. So, itinatag noong 1903 bilang pahingahan ng mga sundalong Amerikano. Naging tagpuan ito ng mahalagang kaganapan kabilang ang pagsuko ni General Tomoyuki Yamashita noong ikalawang digmaang pandaigdig. Next, susunod, basahin nga po, Luis. Ang Camp John Hay ay naging simbolo ng kapayapaan at pagbabago. Dito isinuko ng mga puwersang Hapones ang kanilang sandata sa mga Pilipino at Amerikano. Noong Setyembre 3, 1945, nagmarka sa pagtatapos ng digmaan sa bansa. Okay, salamat, Luis. Next, Tyrone, pakibasa. Po ako. Opo, sige po. Hindi Yes po. nag-load screen namin kasi may po yung internet. I with yung internet, sige, sikon na lang. Tawagin ko nga po, sino pang, Rose Ann, pakibasa nga po. Hanggang ngayon, ang lugar ay bukas sa publiko bilang pasyalan na may mga tanawin, museo at mga alaala ng nakaraan. Okay, next. Next naman, Ethan, pakibasa. Ethan, nasan si Ethan? Yak, siguro. Ay, baka nag-share si Ethan. So, tawagin ko nga po si Tamara, pakibasa nga po. Pagbisita sa Camp John Hay, natututo ang mga kabataan ng kahalagahan ng kapayapaan, kasaysayan at pagmamahal sa bayan. Isa itong paalala na ang ating komunidad ay mayayaman sa kwento. Mga kwentong dapat pangangalagaan at ipaisa sa susunod na henerasyon. Okay, maraming salamat kanya. Next. Okay, so yun po yung
Sanaysay. So, basahin ko muli. So, Camp John Hay, saksi sa kasaysayan ng Baguio. Sa puso ng lungsod ng Baguio, matatagpuan ang Camp John Hay, isang lugar na hindi lamang tanyag sa mga turista, kundi isa ring mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Itinatag noong 1903 bilang pahingahan ng mga sundalong Amerikano, naging tagpuan ito ng mahalagang kaganapan kabilang ang pagsuko ni General Tomoyoki Yamashita noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Camp John Hay ay naging simbolo ng kapayapaan at pagbabago. Dito isinuko ng mga puwersang Hapones ang kanilang sandata sa mga Pilipino at Amerikano noong Setyembre 3, 1945 na nagmarka sa pagtatapos ng digmaan sa bansa. Hanggang ngayon, ang lugar ay bukas sa publiko bilang pasyalan na may mga tanawin, museo at alaala ng nakaraan. Sa pagbisita sa Camp John Hay, natututo ang mga kabataan ng kahalagahan ng kapayapaan, kasaysayan at pagmamahal sa bayan. Isa itong paalala ng ating komunidad ay mayaman sa kwento, mga kwentong dapat pangalagaan at ipasa sa susunod na henerasyon. So, naintindihan po ba yung sanaysay? Okay, kapag opo, sagutan nga po natin ito. So, ano ang pangunahing impormasyon sa tungkol sa lugar or pangyayaring ito? O ano kaya Camp John yung... Hay. Okay, so ibigay nga po yung pangunahing impormasyon tungkol sa Camp John Hay base sa inyong binasa or napakinggang sanaysay. Pahingahan. O ano kayang naganap sa Camp John Hay? O anong naganap sa Camp John Hay? Ano kayang impormasyon? Ano ba ang Camp John Hay? Ito ay ginawang... Bakit pumupunta ang mga Amerikano? Okay, sige, sagot yun. Pahingahan. Okay, pahingahan ng mga sundalong Amerikano. Ano pa? Ano yung natatanging naganap dito sa Camp John Hay? Yes, Curry. Kung saan sumuko si Tomoyuki Yamashita. Okay, so ang Camp John Hay, dito sumuko si General Tomoyoki Yamashita. So, ang Camp John Hay, kapag titingnan natin yung kanyang impormasyon, ay matatagpuan dito sa lungsod ng Baguio at ito ay itinatag noong 1903 bilang pahingahan ng mga sundalong Amerikano dahil sa rason kung bakit ito ginawang pahingahan dahil malamig ang klima ng Baguio. So, ginamit na base militar ng mga Amerikano at naging sentro ng mga operasyon ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. At dito isinuko ni General Tomoyoki Yamashita ang mga puwersang Hapones sa mga Amerikano noong Setyembre 3, 1945 na nagmarka ng pagtatapos ng digmaan dito sa Pilipinas. So, yun yung pangunahing impormasyon na makikita natin sa Camp John Hay. Okay, next. Bakit ito mahalaga sa ating komunidad? Bakit kaya? Mahina pa yung ano namin dito. Ha? Ano po? O, yung wifi namin dito. Sige, basta makinig, ha? Okay, so bakit kaya mahalaga ang Camp John Hay sa ating komunidad? Bakit kaya? Yes, Jared. Kasi nag-ano sila daan.
Nag-heal. Nag? Okay, bakit kaya? Yes ka rin. Kari, bakit kaya mahalaga ang Baguio Camp John Hood sa ating komunidad or sa ating lungsod? Bakit kaya? Yung magkasay-sayang lugar ang Camp John Hay. Dahil makasaysayang lugar ang Camp John Hay, mahalaga sa ating komunidad ang Camp John Hay dahil ito ay nagsisilbing tagapangalaga ng kasaysayan, kalikasan at kabuhayan ng mga mamamayan. So, Yes. unahin natin ang mahalaga ito sa ating komunidad dahil ito ay makasaysayang pamanang lokal or dito lang ito yung isa sa makasaysayang lugar dahil dito sumuko si General Yamashita noong September 3, 1945 na naghuhudyat ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Okay? Mahalaga din ito dahil sa kalikasan at kapaligiran. So ang Camp John Hay, isa itong green space sa gitna ng lungsod na may pine tree, hardin at trail na tumutulong sa malinis na hangin at mental wellness ng mga residente o ng mga naninirahan dito. At of course, nagbibigay ito ng lugar para sa ecotourism at edukasyong pangkalikasan. Okay? At pangatlo, ito mahalaga ang Camp John Hay dahil ito ay nagbibigay ng kabuhayan at turismo. Dahil maraming lokal ang umaasa sa hanap buhay mula sa mga hotel, kainan, souvenir shops at guided tour sa lugar. Ang turismo sa Camp John Hay ay tumutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng lungsod ng Baguio. Ikaapat, mahalaga ito sa ating komunidad dahil ito ay nagpapakita ng pagkakaisa sa ating komunidad. So, ginagamit ang lugar para sa mga community events, educational tours, at cultural festival. So, nagiging daan ito sa pagpapalaganap ng lokal na kultura at pagpapahalaga sa kasaysayan ng lungsod. So, yun yung mga rason kung bakit mahalaga ang Camp John Hay sa ating lungsod. Number 3, basahin nga po, Raven. Okay, so paano natin mapapanatili ang kahalagahan nito? O paano daw natin mapapanatili ang kahalagahan ng Camp John Hay? Ano kaya? Sa paanong paraan? Magtapon saan? Ha? Magtapon ng basura. Okay. Pangangalaga sa kalikasan or pangangalaga sa Camp John Hay. Huwag dapat nagtatapon kung ito ay mamamasyal sa Camp John Hay, dapat hindi ka basta nagtatapon-tapon kung saan. Dapat yung basura mo ay itapon sa tamang lagayan para mapangalagaan ang Baguio ang Camp John Hay. Ano pa? Kung sa Huwag magputol ng mga... Okay, Huwag Okay, maninira ng halaman. Huwag manira, huwag magputol ng puno, at huwag magpitas ng mga bulaklak. Ano pa? Pagtapon kung saan. Okay, so, mapapanatili natin ang kahalagahan ng Camp John Hay sa pangangalaga ng kalikasan. So, iwasan ang pagtatapon ng basura sa paligid ng kampo
sumunod sa mga patakaran ng ecotourism tulad ng leave no trace or pagdadala sa sariling basura. So, suportahan ang mga programa sa reforestation at clean up drives para, of course, mas mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng Camp John Hay. Okay, number 2, sa paanong paraan? Ipaggalang sa kanyang kasaysayan. So, huwag sirain or mag-vandalize sa mga makasaysayang gusali at trail markers na makikita sa Camp John Hay at turuan ang mga kapwa mag-aaral or kapwa kabataan tungkol sa mga nangyaring naganap sa Camp John Hay. Lalo na ang pagsuko ni General Yamashita na hudyat ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. At of course, pagbisita sa mga museo at historical sites bilang pagkilala sa nakaraan. So yun yung mga ilang paraan kung paano natin mapapanatili ang kahalagahan ng Camp John Hay. Okay? So, meron tayong tinatawag na cultural heritage mapping. So, pag sinabi natin cultural heritage mapping, ang cultural heritage mapping ay isang proseso kung saan tinutukoy, itinatala at mabigyan ng kahulugan ang mga iba't ibang uri ng cultural heritage sa isang lugar. So, ang saklaw nito ay ang tangible heritage. Pag sinabi nating tangible, yung mga nakikita or napipil natin tulad ng mga gusali, kasuutan, at kagamitan. Pati na ang mga intangible heritage, pag sinabi natin intangible, ibig sabihin yung mga hindi nahawakan o hindi nakikita tulad ng mga tradisyon, kasaysayan, at wika. So, halimbawa nito ay ang uri ng kultura at mga halimbawa nito. Okay? Again, pag sinabi nating cultural heritage mapping, ito ay number 1, pagkilala. Number 2, pagdodokumento. At 3, pag-preserve ng mga pamana ng kultura sa isang lugar. Sa Baguio, layunin nitong ipakita ang mayamang kasaysayan at sining ng ating lungsod at of course, ilista or isulat or itala ang mga natural, makasaysayan at tradisyonal na yaman ng ating lungsod. At number 3, maging bahagi ng Philippine Registry of Cultural Property. So may mga uri tayo ng cultural heritage na sa lungsod ng Baguio. Meron tayong natural heritage. Halimbawa nito ay ang Buyog Watershed, Wright Park Forest Hill at ang Mais View Park. So ito ay sa ating mga natural na mga park or mga places. Okay, next, tangible or immovable heritage. Ano yung mga tangible at hindi na imumove or hindi nagagalaw na heritage? Meron tayong the Mansion, Session Road, Camp John Hay at Diplomat Hotel. At tangible, movable heritage, yung mga nagagalaw na at nahahawakan, ito yung Ibaloy artifacts, traditional na kasangkapan. Next, ang intangible cultural heritage, yung hindi natin nakikita na may kinalaman sa ating kultura, ang Panagbenga Festival, Ibaloy oral tradition at Kanyao rituals. At ang cultural institution, meron tayong Museo Cordillera, Bencab Museum at Baguio Museum. Okay, at ang significant personalities, sina Kidlat Tahimik. Sino si Kidlat Tahimik? National artist. Isa siyang artist. So, saang larangan siya nakilala? Director. Comedy? Or Sa? director. Painter. Okay. Painter po ba siya? Oh. Artist. Ko lang. Oo, isa siyang artist at isa siyang
direktor na nagla dito sa lungsod ng Baguio. Sino naman si Benedicto Cabrera? Yan ang boss ng Isa siyang, Painter. okay, isa siyang painter. At si Cirilo Bautista, isang kilalang Makata, manunulat ng sanaysay, kritiko at nobelista sa Pilipinas. So, ipinanganak siya noong Hulyo 9, 1941 sa Balik, Sampaloc, Manila. At dito na rin siya lumaki sa lungsod ng Baguio. So again, isa siyang Makata, manunulat ng sanaysay at kritiko at isang nobelista. So, isa siyang gumagawa ng mga story or novelist. Okay, si Cirilo Bautista. So, ito yung mga halimbawa ng cultural heritage ng lungsod ng Baguio. So, dito nakalista lahat ng mga significant or yung mga kilalang tao na nagmula sa isang lugar or lungsod or dito sa ating lungsod at yung kanilang mga nagawa. Okay, so yan po ang cultural heritage mapping. So, anong kahalagahan ng cultural heritage mapping? So napapakilala ang lokal na kasaysayan at kultura ng ating lungsod. Pangalawa, ito ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng mga katutubo tulad ng Ibaloy at Kankanaoy. Alam naman na natin na ang Ibaloy, sila yung unang tumira dito sa lungsod ng Baguio. At number 3, ang cultural heritage mapping ay tumutulong sa turismo, edukasyon at kabuhayan. At of course, nagpapalaganap ng pagmamalasakit sa pamana ng ating lungsod. So yan po ang kahalagaan ng cultural heritage mapping. So, okay, gamit ang cultural heritage mapping template at sa gabay ng guro, kilalanin ng mga ang kanilang komunidad sa pamamagitan ng paglilista ng mga kinakailangang datos tungkol sa kinabibilangang komunidad. So meron tayong mga makasaysayang lugar na hanggang ngayon ay makikita sa aking komunidad, katangian at kahalagahan sa komunidad, mga makasaysayang lugar na dating makikita sa aking komunidad. Okay. So, meron tayong 5 makasaysayang lugar, ang Champion A, Session Road, Malcolm Square, Convention Center, at ang The Mansion House sa Vallejo. The Mansion House. Okay. So, at saka yung Casa Vallejo. So, The Mansion House, ano yung katangian at kahalagahan sa ating komunidad ng The Mansion House? Ano yung katangian niya at kahalagahan sa ating pamayanan? Ano bang ginagawa doon? Sino ang pumupunta sa Baguio sa Mansion House? Presidente. Okay, dito Presidente. Okay, so dito mahalaga ito dahil dito naninirahan ang presidente pag siya ay pumupunta dito sa lungsod ng Baguio. O ano pa yung mga makasaysayang lugar na hanggang ngayon ay nakikita natin sa ating komunidad? Diplomat. Okay, so Diplomat Hotel. Ano yung kahalagahan nito? Bakit nga ba may Diplomat Hotel? O bakit mahalaga ang Diplomat Hotel? Kasi ginawa ng church. At may kasaysayan nag-ari. Okay, so ang Diplomat Hotel sa Baguio City ay mahalaga sa ating komunidad dahil sa kanyang kasaysayan, arkitektura at papel sa kultura ng lungsod. So mula nung ipinatayo to hanggang ngayon ay makikita pa rin natin ito. O ano pa? Bukod sa Diplomat Burnham Hotel. Park. Okay, Burnham Park. O so ano ba ang kahalagahan sa ating pamayanan? Isa itong pasyalan. Okay, sa itong pasyalan at
ito yung indikasyon na umusbong or napaunlad ang lungsod ng Baguio dahil sa pagpapaganda ng Burnham Park dahil na rin sa magaling na arkitektong si Daniel Hudson Burnham. Okay, next. Paano naman si Baguio Convention Center? Bakit ito mahalaga? Ha? Lapiral. Okay, Laperal House. Ano yung kahalagahan ng Laperal House sa ating lungsod? O, bakit nga ba mahalaga? Ano ang kahalagahan ng Laperal House? Dahil ang Laperal House ay mahalaga sa ating komunidad dahil na rin sa kanyang papel sa kasaysayan at arkitektura nito. Alam naman natin na ang kasaysayan ng Laperal House, ito ay itinayo noong 1930s ni Roberto Laperal. Ang bahay ay nagsilbing bakasyonan ng pamilya Laperal. Ngunit, nung panahon sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, ginawa itong garrison ng Japanese Imperial Army at sinabing naging lugar ng karahasan, pagtutorture sa mga nahuhuling mga Pilipino na kalaban ng Hapones at of course maraming mga pinaslang dito. So, dahil dito naging bahagi ito ng madilim na kasaysayan ng digmaan sa Baguio at naging simbolo ang Laperal House ng mga trahedyang pinagdaanan ng mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. So, ibig sabihin, mahalaga ang Laperal House dahil dito ay parang mini-mirror niya o sinisimbolize niya yung mga trahedyang naganap, yung mga torture na naganap, at karahasan na naganap dito sa lungsod ng Baguio noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Okay, so yun po ang cultural heritage mapping. Ano pa? Doon sa Baguio Convention Center. Ano yung nangyari sa Baguio Convention Center? O ano yung nangyari sa Baguio Convention Center? Ano yung bakit siya naging ano ba yung nilaro nila doon? Bakit siya kinikilalang napakahalaga? Okay, ang World Chess Tournament na naganap noong 1978. Okay, at saka sa session naman, ito ay isang pangunahing kalsada si Malcolm Square at si Malcolm Square ito ay pinangalan kay George Malcolm dahil na isa siya sa mga nag-design ng charter para sa chartered city ng lungsod. So, okay, so ito ay halimbawa ng isang cultural heritage mapping. So makikita natin dyan ang BENCOB, ang Tamawan Village, yung Bell Church, yung Wright Park, yung Mines View Park, yung Baguio Museum, opo, yung Baguio Cathedral, yung Color, okay, Botanical Garden, Mansion Grounds, okay, sa boating at Burnham Park. So, makikita natin dyan. So, yun yung mga may nakakatulong sa pagpapakilala ng ating kasaysayan at kultura dito sa lungsod. So, ano-anong makasaysayang lugar ang iyong kinabibilangang komunidad ang makikita sa mapa? Ano daw yung mga makasaysayang Camp John Hay? Ano pa? Burnham Park. Burnham Park. Okay, Botanical Park, Burnham Park, ano pa? Mansion. Okay, the Mansion House. Okay, the Mansion Kasi House. hot spring.
Okay, assume that's pretty good. Okay, very good. Okay, very good. Baguio Botanical Garden, Baguio Cathedral, Baguio Museum, Camp John. Okay, so pag-aralan natin si... Ha? Opo. Okay, pag-aralan naman natin yung tag-isa-isa, yung mga mahalagang makasaysayang lugar. Unahin natin ang Tamawan Village. Basahin nga po, ano pang hindi ko pa pinagbabasa, si Tanya Jing. Isang cultural village na nagpapakita ng tradisyonal na bahay ng mga Ifugao at Kalinggay. Itinatag upang mapanatili ang sining at kultura ng Cordillera. Okay, maraming salamat, Tanya. So, ang Tamawan Village ay nagpapakita yun ng mga tradisyonal na mga kabahayan na makikita dito sa lungsod ng Baguio. So, merong mga tradisyonal na bahay na makikita sa Ifugao at Kalinga. So, bakit nga ba ipinatayo o itinatag ito? Upang mapanatili ang sining at kultura ng Cordillera. Okay, so ang Tamawan Village ay nagbibigay ng malalim na pag-uunawa sa pamumuhay, sining at tradisyon ng mga katutubong Cordilleran. Okay? So, yan po ang Tamawan Village. Pangalawa, dumapa naman tayo sa Easter Waving Room. So, pakibasa nga po, Sofia. Ay, si Luke and Sofia. Pakibasa nga po. Hindi po nagbabasa si Jacob. O habang pan ko, si ko na lang, si Joshua. Joshua, pakibasa nga po. Ito ay set ang ng tradisyon ng paghahari ng mga pera. Makikita ang mga pagkukulay na ng kultura ng rehiyon. Okay, so maraming salamat, Joshua. So, ang Easter Weaving Room sa Baguio City ay isang mahalagang institusyon na nagpapapreserba at nagpapalaganap ng kultura ng Cordillera, lalo na sa larangan ng tradisyonal na paghahabi. Okay, mahalaga ito dahil ito ay sentro ng kultura at edukasyon, pamanan ng paghahabi. Okay, dito mo makikita yung tradisyonal na paghahabi ng mga katutubong mula sa Mountain Province gamit ang mga teknik na ipinasa mula sa henerasyon papunta sa isang henerasyon. So yan, makikita niyo dyan sa larawan, ganyan po ang tradisyonal na paghahabi ng tela. Okay, sa Easter Waving Room. Next, ang Baguio Cathedral or Our Lady of Atonement. Pakibasa nga po, Tristan. Itanayo noong 1936, kilala sa Romanesque na arkitektura at Twin Spirits, isang sa mga pinakakilalang simba sa lungsod. Okay, maraming salamat, Tristan. So, itinayo ito noong 1936. So,
Ang Baguio Cathedral ay or sa ibang katawagan ay Lady of Atonement ay isang mahalagang pan-relihiyon, pangkasaysayan at pangkultura na simbolo sa Baguio City. So, itinatag noong 1920 ng Belgian missionary na si Father Torremond Carlos sa tuktok ng Mount Mary Hill, isang dating lugar ng mga Ibaloy na tinatawag na Campo. At natapos nga ito noong 1936 at naging evacuation center noong World War II kung saan maraming sibilyan ang nagkanlong or nagtago o sumilong mula sa pambobomba sa lungsod. So isa sa ilang gusali sa lungsod ng Baguio na hindi nawasak sa matinding carpet bombing noong 1945. Kaya siya mahalaga dito sa ating lungsod. Okay, next ang Bell Church. Pakibasa nga po, sino pang hindi ko nabag? Luis. Isang templo ng Chinese-Filipino community na may arkitekturang Sino at mga simbolo ng Budismo at Taoismo. Itinatag noong 1960. Okay, so ang Bell Church sa Baguio City ay matatagpuan sa hangganan ng La Trinidad Benguet. Isa itong mahalagang panrelihiyon at pangkultural na puok na nagpapakita ng Chinese-Filipino heritage. So itinatag nga ito noong Agosto 4, 1960 ng mga Chinese immigrants mula sa Canton, China sa pamumuno ng Ni Nang Pi. So nagsimula ito bilang isang maliit na lugar ng pagsamba sa loob at ng kanyang tahanan, ngunit lumaki ang bilang ng mga deboto kaya inilipat ito sa kasalukuyang lokasyon sa Kilometer 3, La Trinidad, Benguet. So ito ay tinayoni ng Pi noong August 4, 1960. Okay, next ang Baguio Museum. Pakibasa nga po, Luke Angelo. Ay, pwede. Naglalaman ng mga artifact, larawan at kasaysayan ng mga katutubong tribo sa Cordillera. Isang mahalagang lugar para sa edukasyon at kultura. Okay, maraming salamat. Okay, so ang Baguio Museum ay isang mahalagang institusyon dito sa ating lungsod na nagsisilbing tagapag-ingat ng kasaysayan, kultura at pamana ng mga katutubong mamamayan ng Cordillera. At ito ay tinatag noong 1975. Ang gusali ay inspirado sa arkitekturang Ifugao na may pyramid style na bubong at mga poste na kahawig ng tradisyonal na bahay kubo ng mga katutubong Ifugao. So doon po kinuha yung kanyang design sa katutubong kabayan ng mga taga-Ifugao. So ano yung mga makikita natin? So mga artifacts mula sa 6 na lalawigan ng Cordillera, ang Benguet, Ifugao, Kalinga, Apayao, Abra Mountain Province. May mga kasuotan, kagamitan at miniature dioramas ng mga tradisyonal na bahay. At makikita din natin ang architectural model na nagpapakita ng pagbabago ng lungsod sa paglipas ng panahon sa ikatlong palapag ng museo. Sa unang palapag naman ay ginagamit ito para sa pansamantalang exhibit at kultural na aktibidad. So meron ding mami exhibit, yung mga kanilang mga nakuhang mga mami sa dito sa Cordillera. Doon din nakadisplay
sa Baguio Museum. Ngunit bawal kunan ng larawan bilang respeto sa namayapa or sa namatay or sa mami. Okay? So yan po ang Baguio Museum, ang tagapag-ingat ng ating sining at kultura dito sa lungsod ng Baguio. Next, ang The Mansion. Pakibasa nga po, Kari. Opisyal na summer residence ng Pangulo ng Pilipinas. Itinatag noong 1908, may eleganteng gate at tanawin ng Ride Park. Okay, maraming salamat, Kari. So, ang Mansion House sa Baguio City ay isang mahalagang pampolitikal, pangkasaysayan at pangkultural na landmark na makikita hindi lamang dito sa Baguio kundi sa Pilipinas. So, itinatag ito noong 1908 bilang summer residence ng American Governor General sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng bansang Amerika. So, nung panahon ng Commonwealth, naging opisyal na summer residence ng Pangulo ng Pilipinas. Nagsimula ito kay President Manuel L. Quezon. At of course, ang Mansion House ay naging saksi sa maraming makasaysayang pulong, diplomatikong pagtitipon at mga desisyon sa pamahalaan. Kabilang ang pagbisita ng mga dayuhang dignitaryo. So ito ay dinisenyo ni William A. Parson, isang kilalang arkitekto ng gobyernong Amerikano na ginamit ang Spanish Revival at Neo-Gothic style mula sa bansang Amerika at Europeo o sa Europe. Okay, so yan po ang The Mansion House, opisyal na tahanan ng presidente kapag siya ay bumibisita dito sa ating lungsod. Next, okay. Nakakatulong ba sa inyo ang mapa upang mas maunawaan ang mga makasaysayang lugar? Yes or no? Yes. 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 Sa paanong paraan daw? So paanong paraan nakakatulong? O kapag may mapa ka, tapos nandoon yung pupuntahan mo, paano makakatulong yun sa'yo? Yes, Mas Jared. madali mong mahanap para puntahin. Okay, yes, sige, Jared. Para mapuntahan yung pupuntahan mas mabilis. Okay, so, para mas malinaw yung lokasyon, paano nakakatulong para mas malinaw yung lokasyon? Okay? Sa pamamagitan ng paggamit ng mapa, natutukoy ng eksakto kung saan matatagpuan ang bawat makasaysayang lugar tulad ng Tang-Awan Village, the Mansion House, the Baguio Museum, at madali ding itong mahihambing kung gaano kalapit o kalayo ang mga ito sa isa't isa o sa paaralan ng mag-aaral. Of course, number 2, kapag kayo ay may field trip, of course, nakakatulong din sa inyo ito. Okay? Okay, at number 3, visual na pag-unawa, mas madaling maisalarawan sa isip ang mga lugar kapag nakita ito sa mapa. So, ganon, yun yung paraan kung paano nakakatulong yung paggamit ng mapa sa paglukit ng makasaysayang lugar. Next, number 3, bakit mahalagang maunawaan natin ang mga makasaysayang lugar o pangyayari sa ating kinabibilangang komunidad? O bakit daw mahalaga? Yes, Amy. Ito. You will.
Kailan kaya matatapos to? Okay, Sino so, nagsabi nun? winter. Grabe ka naman. Okay, mahalagang maunawaan natin ang mga makasaysayang lugar o pangyayari sa ating kinabibilangang komunidad dahil ito ay nagbibigay saysay sa ating pagkakakilanlan or identity, sa ating kultura at pagkakaisa bilang mamamayan. Okay? So, yun yung rason. Okay? So, may katanungan po? Wala po. Okay, ano po yung napag-aralan natin? Makasaysayan. Okay, makasaysayang lugar. At kung course, Lugar. paggamit na cultural heritage sa paglukit ng mga makasaysayang lugar na mga ito. So, ang inyong gawain ngayong hapon na ito ay kayo ay pipili ng isang makasaysayang lugar o pangyayari sa inyong komunidad at itala ang mahalagang impormasyon gamit ang graphic organizer na may sumusunod na bahagi. Ang makasaysayang lugar o pangyayari, lokasyon, taon, mahalagang detalye at kahalagahan nito sa komunidad. So halimbawa, ang Baguio Museum, ang lokasyon nito ay matatagpuan sa harap ng Baguio City National High School. Mahalagang detalye dito ay makikita yung mga mami, mga artifacts patungkol sa Cordillera at kahalagahan sa komunidad ay of course ay nagiging aware tayo sa ating kultura or sa ating past na culture para ma-preserve natin ito. Okay, so yun po ang gagawin nyo sa inyong kwaderno. Nagkakaintindihan po? Opo. Opo. Okay. Opo. Opo. Okay, so bukas, in case of na may pasok, since Friday tomorrow, online pa rin tayo ha. Kahit na may pasok kasi Friday. Kasi nabaha po ang ating classroom kaya kailangan namin maglinis bukas. Opo, nabaha ang ating classroom kaya bukas, since naka-ATM tayo ng Friday, online pa rin tayo. Online pa rin tayo bukas. Opo? Baha? Yes po, nabaha. Pumasok yung tubig. Ulan. Okay, so, Online po ka bukas? opo. Dahil Friday naman bukas, ang Friday natin ay weekly. Paulit-ulit. Okay, so, May nakasabihin. nakikita ko yung mga kwan dyan ha. Dalawang monitor ko, kaya nakikita ko yung mga naglalaro dyan, nakahiga, at may ibang ginagawa dyan. Dalawang monitor ko nakakonect yung isa sa TV, yung isa nasa computer ko. Yung kwan nyo is, nakikita ko kayo dito sa aking computer, kaya nakikita ko yung mga naglalaro or may ibang ginagawa kapag nag-online tayo. Palala lang ha. Sige. Okay, so? Okay, sino yung kwan kanina? Kailan matatapos? Sino nagsabi nun? Sino nagsabi nun? Teacher, Sino may nagsabi nun? online mamaya. Ay, wala na po anak. Gusto mo mag-online Bilhin pa mo ulit na. dyan? Digil naman na Oh. dyan. Okay, so, pag wala ng tanong, see you ulit bukas. And stay safe, kids. Bye-bye. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye-bye. Konnichiwa. 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 Ay, sino kaya nagsabi nun?
Wow! Sino kaya? Sino kaya yung nagsabi nun? Saan kaya matatapos na ito? Yung nagsasabi nun? Taas ng kamay. Ikaw na, Raven. Hindi. Si Flores yata eh. Kasi nakataas ng kamay. Hindi. Hindi naman ako open mic niya. Ikaw, sino? Pick mo. Sino kaya? My little baby boy. My little... Sige na, kakain na ako. Ako kumakain. Bye.